Gusto ko lang ipapakita sa inyo guys kung ano ang pagkakaiba ng ating floatless relay kaysa sa ating float switch, no? Kung ano ang pagkakaiba ng ating floatless relay at saka sa ating float switch. Unahin muna natin yung floatless relay, ating pag-aralan muna ang floatless relay. Kung makikita natin sa floatless relay guys, itong FR, ibig sabihin floatless relay, sa taas nito guys ay drainage, sa baba naman ay supply. So nakasetting ito sa supply, no? Binaba natin tong reset button niya, ibaba natin, nakaset siya sa supply. Ito yung diagram niya guys, na mayroong pamagat, what's the difference between floatless relay to float switch, no? Ang pagkakaiba nila guys sa design, ang ating contactor nakakabit sa normally open ng ating floatless relay, no? Nakakabit siya sa normally open. Tapos ito kasi yung line 1 at saka line 2 ng ating circuit breaker, no? Ang ating floatless relay, ang power supply niya ay 7 at saka 2, no? Sa neutral nakakabit ang 2. Sa 7 naman nag-jumper tayo sa 8. Dahil itong 8 ang common natin, ang normally close ang 8 at saka 5. Normally open 8 at saka 6, no? So naglagay tayo dito ng connection, no? Ngayon guys, paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag i-on natin tong CB or circuit breaker, gagana kaagad itong floatless relay natin guys. Paggana ng floatless relay natin guys, itong contact na ito, lilipat to dito sa kabila. Gaganon ito. Gaganon siya. So ngayon, gumana ngayon ang contactor. Paggana ng contactor natin guys, assuming na mayroon tayong motor na kinabit dito sa M1 natin, magkakarga siya ngayon ng tubig. Pagkarga niya ng tubig guys, pag mababasa itong brown, magkakarga pa rin siya ng tubig, no? Pag mababasa itong black, mag-i-stop ang contactor natin. Mag-o-off ang contactor natin. Ito siya guys, pupunta to sa kabila. Ibig sabihin, nag-o-off yung contactor natin. So wala na siyang power, no? Off ang contactor natin, ibig sabihin puno na yung tubig. Ibig sabihin puno na yung tangke natin ng tubig sa ating overhead water tank. Ngayon, pag bumababa naman yung tubig, pag hindi naman mababasa itong itong blue wire, gagana naman itong contactor natin ulit, no? Magko-close ulit ito. Pupunta ngayon ito dito. Pagpunta niya dyan guys, gagana ngayon ang magnetic contactor natin. Magkakarga naman siya ng tubig. Pag mapupuno guys, pag mababasa itong black wire, ngayon mamamatay ang M1 natin, mag-o-open naman ito. Ganun ang function niya guys. Ngayon guys, pag-aralan naman natin yung float switch. Ito naman yung float switch natin guys. Ito kasi guys, mayroon lang kasing ilaw, kaya yan, nasisilaw siya. Pero ito dito guys, may connection yan. Nakakabit siya ngayon sa overload, no? Pag magkakarga ng tubig ngayon, magko-close ito, no? Mag-close ito, magkakarga siya ng tubig. Magko-close yan siya, magkakarga siya ng tubig. Ngayon, pag mapupuno yung tangke natin, mag-o-open naman ito. Dahil ito ay float switch, no? Nakalitaw lang siya, lumulutang lang ito guys, itong float switch natin. Ngayon guys, panoorin natin ngayon ang function sa bawat isa nila. Unahin muna natin ang function ng ating floatless relay guys, no? Mayroon akong nilagay dito na lamp, assuming na ito yung pump motor natin. Itong wire guys, mayroon akong nilagay dito. Ito yung brown, blue, at saka black, no? Pag nababasa itong black, namamatay ang contactor natin. I-try natin ngayon i-on. Ngayon, gumana ngayon ang contactor natin, no? Pag nababasa itong black wire, mamamatay. Ibig sabihin, nagkakarga ngayon ng tubig, no? Ang ating motor. Kung makikita nyo guys, pag masdan nyo, pag mababasa ang black, mamamatay ang contactor natin. Ibig sabihin, puno na yung overhead tank natin ng tubig. Ngayon, pag wala namang tubig, bababa ang tubig sa ating overhead tank. Pag hindi mababasa ang blue wire, gagana naman ang contactor natin. Yun ang function niya guys. Sundan nyo lang ang manual guide nito. Ngayon, magkakarga naman siya ng tubig, no? Pag nababasa naman itong black, namamatay.
Ganun siya guys. Ganun ang function niya guys. Kung makikita natin, magkakarga siya ng tubig ngayon. Pag mapupuno na yung overhead tank, mababasa ang black wire, mamamatay ngayon ang ating motor natin, no, ang ating contactor. Ganun ang function niya guys. Ito naman yung float switch natin guys, no. Pag ganun ang float switch natin, ibig sabihin puno yung tangke, no, ng ating overhead tank, puno siya. Dahil ito nakalutang ito sa ating tangke. Ngayon pag wala ng tubig guys, bababa ito, unti-unti itong bababa. Pagbaba niya ngayon, magkakarga siya ngayon ng tubig, no. Kung makikita natin, gumana ang contactor natin, assuming na ito yung pump motor natin, no, yung ilaw. Ngayon, pag mapupuno na yung overhead tank natin, tataas ito guys, no, gaganon ito. Ayan, mamamatay siya. Dahil mayroon itong pabigat, ito kasi yung pabigat natin, no, pabigat kasi yan. Ngayon, pag ginagamit yung tubig, unti-unting bumababa, bababa din itong float switch natin guys. Pagbaba ng float switch natin, gagana ulit ang contactor. Ngayon, pag mapupuno yung tangke, aangat ito, mamamatay. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa guys. Ito kasi guys, dinirect ko na. Wala na tayong ginamit na ibang device, kundi circuit breaker at saka contactor lang. Ganun din ang ginamit ko, no? Circuit breaker, floatless relay at saka contactor. Assuming na ito yung pump motor natin dahil wala tayong pump motor. Yan yung diagram ng ating floatless relay. Pwede nyo nang kunin para mapagpraktisan nyo sa bahay, sa opisina o di kaya sa shop. Ito naman yung sa float switch natin. Pwede nyo nang kunin ang diagram para naman mapagpraktisan nyo sa bahay, sa opisina o di kaya sa workshop. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.